Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang Maraming salamat, Hari. Okay, so mapagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bayan po ng Madela, sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar. Yan, sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po ako magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri
sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Undok Riam Bonanza. At sa aming mga 5 spiritual mothers, at sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So, yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak ng dalawang company sa loob ng kaharian ng Diyos. Sa lahat ng mga Royal Family ng Riam Bonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga Board of Directors, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan dito ng aming Regional Director sa Region 2, walang iba, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At ganoon din po sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas. Yan. Sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to pro. At sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. At ganoon din sa mga kapatid natin dyan sa ibang bansa. Si Reyna Shirley del Rosario at si Prinsesa Claribel Baltasar. So, magandang gabi po sa inyo dyan. Okay, so sa gabi ito, narito naman po kami upang magpahayag naman muli sa inyo yung mga plano ng Diyos sa daigdig, sa mga nakatagong lihim, yan, sa banal na kasulatan, na wala pong ibang nakapagbigay kahulugan, liban lang po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Undok Riam Bonanza. So, ang ating pag-uusapan o tatalakayin sa gabing ito, yung plano ng Diyos sa daigdig. Yan, ang plano ng Diyos sa daigdig. Siya lang ang may plano, hindi tao. Diyos lang ang may plano sa lahat, mga kapatid. Ano ba itong plano ng Diyos sa daigdig? Ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Yan. Magtayo ng kaharian sapagkat yung unang mga kaharian na kanyang ginamit ay natapos na. Na itong kaharian, mga kapatid, ay nagsimula pa ito kay Saul, David, and Solomon. Yan. Nagsimula ang kaharian na naghari si Saul, David, and Solomon ng tig 40 years doon sa Israel. Yan. Nung natapos na sila, nagpatuloy po ba yung plano ng Diyos? Mga kapatid. Siyempre, nagpatuloy. Subalit, yung ginamit niyang kaharian ay pangbuong daigdig. Yan. Pangbuong daigdig na yan, yung kanyang ginamit. Na ang una ay ang bansang Babylonia. Yan ang unang kaharian. Ang ginamit dito na hari si King Nabucodonosor. Yan ang hari sa Babylonia. Nung natapos si King Nabucodonosor,
yung bansang Babylonia. Ang sumunod ay ang bansang Medo-Persia. Ginamit si King Cyrus the Great. Yan ang hari doon. At nung natapos si King Cyrus, ang sumunod ay ang bansang Greece. Yan ang pangatlong kaharian na itinayo ng Diyos. At nung natapos si Alejandro Magno, ang sumunod na naghari sa daigdig ay ang bansang Roma. Yan. Yan ang pang-apat na kaharian na itinayo ng Diyos. Ang naghari dito yung mga Sisar. Subalit sila ay natapos na, mga kapatid. Natapos na sila. Kaya nung natapos yung bansang Roma na naghari sa daigdig, mga kapatid, yung plano ba ng Diyos ay nagpatuloy? So nagpatuloy yung plano ng Diyos na ang ginamit dito ang ating Panginoong Hesus. Yan. Siya yung pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na ang dala ng ating Panginoong Hesukristo ay yung Kingdom of God or kaharian ng Diyos. Yan. Kaya sino ba ang ating Panginoong Hesus? Mga kapatid, basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 13, Lucas 4:43. Basa, friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Yan ang si Kristo. Di ba? Ang kanyang dala yung kaharian ng Diyos na binabalita sapagkat siya yung sinugo ng Diyos. Binabalita niya yung magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ang tanong, mga kapatid, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? So, hindi po siya tinanggap ng mga tao. Kaya yung kaharian na kanya sanang itatayo doon, sapagkat hindi ito tinanggap, ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakamunga. Totoo nga ba na inalis ng Diyos? Basahin po natin sa San Mateo 21,
42-43. Basa, Hari. San Mateo 21. Uno, 42. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulot. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ngayong kanilang itinakwil, yung bato, yun ay si Kristo. Hindi tinanggap hindi nila tinanggap. Kaya kanilang itinakwil. Kaya yung itatayo niyang kaharian na panglima ay kanya itong inalis at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Mga kapatid, maliwanag po ang sinabi ng Diyos. Bansa ang sinabi ng Diyos, wala po dyan sa taas. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay nag-utos sa lahat ng mga tao. Ano naman ang kanyang inutos? Ayon sa Mateo 6:33. Basahin po natin. Basa, Hari. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yun ang kanyang inutos. Na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. So, pag nahanapan po natin, yan, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo, mga kapatid. Diba? Maganda yung inutos ng Diyos na hanapin yung kaharian. Kaya sa gabi ito, papatunayan ko rin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po ito sa Apokalipsis 17:10. Basa. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuan. Ang isa'y narito. Ang isa ay hindi pa dumarating. At pagdating niya ay dapat magtagal na sangdaling panahon. Sa 11. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring 8.
siya'y sa 7, at siya'y patungo sa kapahamakan. Punto. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na sila'y 7 hari. Yan. Yan po ay talinhagang salita. Sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Bansa na nagkakabunga. Na itong 7 hari, ang 5 sa kanila ay nangabuwal. Yan. Nang una ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. Pangatlo, Ramon Magsaysay. Pang-4, Elpidio Quirino. At ang pang-5 ay si Carlos Garcia. Yan. Na ayon nga sa nabasa kanina, yung 5 sa kanila ay nangabuwal. Ibig sabihin ay wala na. Yan. Wala na. At yung isa ay narito na. Sino yon, mga kapatid? So, wala pong iba. Si Diosdado Macapagal. Yan. Si Diosdado Macapagal, siya ay Concon delegate. Siya ay president ng Concon. Yan. Siya ay president ng Concon delegate. At presidente pa ng bansang Pilipinas. Yan. Si Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal ay nung patapos na yung kanyang termino ay ipinasan niya yung pagka-Concon delegate niya. Sino yung kanyang pagbibigyan? Yung wala pa ay dumating na. Sino? Mga kapatid, yung pang-7. So, walang iba. Si Ferdinand Marcos. Yan. Na siyang Pangulo ng bansang Pilipinas, President ng Pilipinas. Dito niya pinasa kay President Ferdinand Marcos nung patapos na si Diosdado Macapagal yung pagka Concon delegate. Yan. Sa panahon ng ating President Ferdinand Marcos, mga kapatid,
ayon nga sa nabasa natin kanina, na magtagal ng konting panahon. Yan. Magtagal ng konting panahon. Kaya, yung pang-7 ay siya rin yung pang-8. Yan. Yung pang-7 ay siya rin yung pang-8. At yung pang-8 ay isa sa mga 7. Yan. Sino ang ating President Ferdinand Marcos? Na siyang hinula ng Diyos, mga kapatid. Na yung termino ni Ferdinand Marcos ay nagtagal ng konting panahon. Bakit? Yan. Ipinatupad niya ang referendum. Yan. Nagpatupad ng referendum. At nagpabuto siya ng yes or no. At ang nanalo, yung yes. Kaya nagtagal siya ng konting panahon. Mga kapatid. Kaya ang ating Pangulong President Ferdinand Marcos ay itinatag niya yung samahang nayon, mga martial law at parliamentary government, yan nung kapanahunan. At siya yung kauna-unahan na naging first prime minister. Mga kapatid, pagpasok ng parliamentary government, kaya nagkaroon ng kapahamakan. At umupo siya ng konting panahon na may tagal 9 months, 10 days. Yan. Yan yung konting panahon na pag-upo ng ating President Ferdinand Marcos. Nag-people's power. Yan. Patungo sa kapahamakan. Mga kapatid. Naging first prime minister ang ating Pangulong President Ferdinand Marcos. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So walang iba, bansang Pilipinas, mga kapatid. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Sapagkat yung kaharian na kanya sanang itatayo, inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So hindi po ako mahihiya o natatakot na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ito yung bansa na kanyang pinili. Bansang nagkakabunga.
mga kapatid. Sapagkat ang bansang Pilipinas ay nagkabunga sa taong 1523. Yan. Yan yung taon kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. 1523. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas, mapalad ang mga Pilipino na dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian. Wala nang kasunod. Yan, sapagkat hindi man ito tinanggap Kaya tignan nyo ang nangyayari doon sa Israel ngayon. So basahin po natin sa banal na kasulatan sa 2 Crónicas 15:3. Basa hari. Dos Crónicas. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay at wala ng tagapagturong saserdote at wala ng kautusan. Punto. Maliwanag po ang ating narinig. Meron pa ba yung Diyos doon? Wala na. Wala na yung saserdote, tagapagturo. Kaya, ang Diyos, mga kapatid, ay nasa isang bansa na siya. Yan. Kung saan niya itatayo yung kanyang kaharian, doon titira ang Diyos. Maniwala kayo man o sa hindi. Doon titira ang Diyos sa kanyang kaharian. Sapagkat yung kaharian at ang Diyos ay hindi man ito maghiwalay. Yan. Hindi maghiwalay. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na ito yung pinili ng Diyos na pagtayuan ng kanyang kaharian. Okay, so yan po ang aking tinalakay sa gabing ito. Sa lahat po ng taga-subaybay or taga-pakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondoc Riambulansa. Maraming salamat po sa inyo. Subaybayin niyo pa rin ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at araw ng Linggo. Maraming salamat at higit sa lahat ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filemon Ondoc Riambulansa. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambulansa at ang kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambulansa. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong. At kasama na po ang kanyang Reyna Rose Ligutong. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At susunod naman po na magpatunay kung walang iba, Hari Robel Baltasar. Upang
makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin.